Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga tututukan subong nga Biyernes. Pagpangampanya sa mga lokal nga kandidato sa nagahilapit nga eleksyon, nag-arangkada na subong adlaw. Local campaign period nag-umpisa na. Mga campaign poster nga wala sa designated common poster area, ginpang baklas sang COMELEC. 4 ka empleyado sang Iloilo City Engineers Office nga ginapahayag hubog, naggamit sang government vehicle sa pagkadto sa birthday party. 2 ka Malaysian nationals arestado sa ginapahayag human trafficking kag glove scam operation sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. 81 anyos nga anay madre patay sang malumos sa baybay sa Barangay Kalumpang, Molo. Kag subong nga mainit ang tiyempo, bisitahon ta kag magpahulom sa mabugnaw nga tubig sang Giritsan Falls sa Igbaras. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Mga campaign poster nga wala nabutang sa common poster areas, ginpang kakasang COMELEC sa pagsugod sang local campaign period subong adlaw. Yaring balita nga aton gintutukan. Naglabot sa 123 ka campaign posters ang ginpakakas sang COMELEC Iloilo City sa pagpatigayon sang Operation Baklas kadungan sa pagsugod sang local campaign period subong adlaw Marso 28. Kalabanan nga bayolasyon ang pagtakod sang posters sa hindi designated common poster areas. May pilaman nga oversize. Pahanumdum lang ang mga campaign materials, ibutang lang gid sa designated nga COMELEC common poster area. I-follow naton ang correct nga size together with the indication sa poster nga ginbayaran. Nga hindi mag-follow, no, they could be held liable, no, for violation of the Fair Elections Act. Apisal sang operasyon sang COMELEC, may pila sa gihapon ka mga poster nga illegally posted kasubong na lang sa Barangay Takasaro. Sa Bacolod City, ginbuylogan naman sang PNP kag pila ka departamento sang city government ang Operation Baklas subong adlaw. Humalin sang nagsugod ng kampanya sang Pebrero 11, yara na sa masobra 5,000 ka illegally posted campaign materials ang napangbaklas. We ask that our candidates be responsible, no, sa ilang supporters nga magabahid lang sa aton nga mga campaign rules and regulations. Nung avoid lang kita sa mga hindi dapat nga mga hilikuton. Samtang, nagpahanumdum naman ang Department of Education 6 sa mga bulutuan nga hugot nga ginadumilian ang pagpatigayon sang partisan activities sa moving up exercises kag graduation ceremonies na natalana sa Abril 14 tubtob 15 sa mga pampubliko nga bulutuan. Kung gamiton siya as pangampanya, let's say kadto siya for campaign lang gid purpose, then it's going to be a violation. Wala pa man nakabutang dire nga may administrative liability or administrative sanction, but may due process man kitang. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 4 ka empleyado sa Iloilo City Engineers Office gin-suspend sang isa ka bulan matapos naggamit sang government vehicle sa pagtambong sang isa ka birthday party. Mga empleyado ginapahayag nga hubog pa. Yaring balita. Suspendido subong ang 4 ka mga job hire employees ang Iloilo City Engineers Office nga ginaaligar nagagamit sa government vehicle samtang hubog ang mga ini. Ginaaligar nga hindi na duty hours ang natabo ini. Ang insidente ang nakuhaan sang video kay nag-viral pa sa social media. Apang sa karon, ini ang gin-take down na sang uploader. Sa pagpangusisa sang City Engineers Office, ginako sang 4 nga nakainom ang mga ini matapos nagtambong sa isa ka birthday party. Pabalik na sila sa City Hall sang may naka-road rage sa Coastal Road sa Barangay Ingore, La Paz kagabi. Ang driver sang salakyan, amuman ang ila team leader. May memorandum kami nga pwede nila madala ang salakyan. Tungod sa ang obra namon, on-call man, troubleshooting tungod sa electrical, may violation na sila kay tungod nga wala man order sa amon nga magwa sila sa gabi. Wala na nagpa-interview ang team leaders ang ginpangayuan sang pahayag sang news team. May 1 month suspension subong nga natabo, and then maybe kung ano pagitang magkalatabo sini, basi madagdag pa sa termination ng matabo.
Suno kay Jerezmia, regular ang ilang pagpanumdom sa ilang mga empleyado nga ginadumilian ang paggamit sang government vehicle para sa personal nga transaksyon. Sa statement naging pagwa ni Mayor Jerry Treñas, iyag na palayag nga ang kasubong akto ang wala niya ginatolerar. Upot kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay makapuso madamo gid nga salamat. Duha ka Malaysian nationals ginaresto bangod sa human trafficking kag ginapahayag love scam operations sa Barangay Singkang Airport. Yaring balita nga aton gintutok ka. Isa ka bulan, gin-monitor sa CIDG Bacolod ang inigabalay sa Purok Henrietta Village sa Barangay Singkang Airport. Malawig na kuno ini ang ginarentahan sang foreign nationals. Suno sa mga residente, masami, may nagagawa sulod ng mga kababainhan sa nasambit nga balay. Nagkakadto man din mga babae, nagkasulod, nag-apply, mga tag-as ng mga dami lawas, mga gwapa. Dalang search warrant, ginsulod sa kapulisan ng balay kahapon, Marso 27. Naresto ang duha ka ginapahayag Malaysian national nga ginatudlo nag-ooperate sang love scam kag human trafficking. Suno sa CIDG, nagapang-recruit sa mga modelo mga sospek kag ginapangakuan sa dako nga sweldo. Ang mga laragway sa mga modelo ginatanyag sa mga foreigner online pinaagi sa isa ka dating site. Nagapang-recruit man kuno ang mga inisang agents agod magpangay isang kwarta sa mga foreigner nga nagapangita sang partner. Kapinapulo ka modelo kang agents ang rescue sa operasyon. We are thinking about 100 plus agents. Nag-offer sa kanila itong mga operators, yung mga big boss kung tawagin, na maging customer service representative. Mismo, ang pinaka-agents ang nagbisto sa operasyon sa CIDG bangod wala kuno na sweldohan. Na-recover sa balay ang mga laptop kag camera ang inapatyan ginagamit sa mga sospek sa ila operasyon. Wala naman kuno sa ideya ang tag-iya sang balay sa operasyon sa Malaysian nationals nga nagarenta. Lagi kami naman nakapiyal sa ila no kung nagainano da sila. Ginpaidalon na sa inquest proceeding sa kaso nga human trafficking ang duha ka wala pa ginhingadlan nga Malaysian nationals. Natukiban man i-expired ng tourist visa sa mga suspect. Gitinguhan sa news team nga makuhaan sang bahay ng mga suspect apang wala gid panagutan sang CIDG. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 81 anyos nga anay madre na lumuspatay sa baybay sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Emosyonal si Raysap lang ginasaysay sa news team na natabo sa 81 anyos nga lola nga si Rosalinda Cordero matapos nga malumusini kahapon sang hapon. Nasapwat sa mga kasilingan nga nagalutaw sa baybay sa Barangay Kalumpang Molo ang tigulang. Suno kay Ray nang hagad pa ini sa iyang mga apo nga maligo sa baybay apang walang mga ini nagupod. Gintinguan pa ni Ray nga masalbar kuntani ang iya lola. Subo man sa ako ni kay isama ko daan ka responder. Ultimo nga akong lola wala ko ma-revive. Gindala pa sa ospital ang tigulang apang ginbawian gid sang kabuhi. Ang biktimang anay madre apang masobra 20 anyos na humalin sang nagbiya ini sa iya bukasyon. Upod sini nga nagapangabuhi sa isa ka compound sa Kalumpang Molo ang iya mga himata. Pati ang hinuptanan sini nga ido, natulupang danman nga nagbatsyag bangod sa iya kamatayon. Pagkasulod sa gate tapos dugay-dugay magwa naman na siya, masulod magwa. Hindi sa mapakali tapos hindi man sa magkaon. Kapangita sa kay ante. Sa tunga sang kasubo may mensahe ang mga himata sini sa biktima. Kung sa diin ka man subong, padayon mo lang kami nga i-guide, palangga gid namon. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. 3 ka mga barangay sa Banawasang Oton kabahin sa 7 ka barangay sa probinsya sang Iloilo nga wala pa madeklara nga drug cleared. Kakulang sa ang kooperasyon sa mga drug personalities sa problema sang pila ka mga barangay. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Gintas, Leganes, Iloilo. John? Kim, sa pagpanikasog sa mga barangay anti-drug abuse council sa bugos ka probinsya sang Iloilo nagapabilin sa 7 na lang ka mga barangay sa bugos sa probinsya ang wala pa madeklarar nga drug cleared. 7 na lang sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang wala pa nadeklarar nga drug cleared.
Ini ang idalakipan sa 3 ka mga barangay sa Banwasang Estancia, 3 sa Oton kag 1 naman sa Banwasang Ahoy. Ini ang base sa datos ng Department of the Interior and Local Government Iloilo. Sa Oton, lakip sa mga wala pa madeklarar nga drug cleared ang Barangay Poblacion East, Poblacion South kag Trapiche. Sa Barangay Poblacion East, bisan ang punong barangay makapamatuod sa illegal drug trade. One-sided ni, one way ang glass ko ni bintana ko. Ngapungko ko daya ganawanay sa gwa sang bintana sa akong opisina. One time pinatawag ko, balibad pa. Kundi na. Ginatinguan naman sa Barangay Council nga malabot ang drug cleared nga status sa masunod nga evaluation. Sa karon may pila ka mga aktibo nga drug personality sa barangay nga sa nagligan nga drug testing wala nagpakigbahin. Sunod sa Oton Police may mga ginatudlo nga supplier sa illegal nga droga nga sa 3 ka mga barangay nagapuyo. Sa Damnag lang may pila ka mga operasyon sa gihapon nga ginapatigayon sa pila ka mga barangay nga nadeklarar na nga drug cleared apang pagklaro sa kapulisan. Di kumo nga ang aton barangay is drug cleared, wala na siyang may mga nagalagaw dira nga mga kwan nga mga illegal drug personalities or illegal drug items. It means may mga bag-o kitang na-identify dira gin report sang badak naton sa aton. Santo sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 3 Series of 2017, madeklarar nga drug clear ang isa ka barangay kung wala na sang supply sang droga, wala sang ginahimo nga transit o kung transshipment sang droga, wala sang drug laboratory, drug warehouse o kung chemical warehouse. Padayon matagihapon ang aton nga drug clearing operation. Okay, wala man na siya nag-stop. So, gin-declare man na siya nga drug cleared ang isa ka barangay. That doesn't mean nga mapundo na sila. Mahibaloan naman kung may mga drug cleared nga barangay nga magbalik sa wala pa na clear nga status sa re-evaluation nga ginalauman ipatigayon pagkatapos ang 2025 midterm election sa Mayo. Kimbangot asod-asod sa gihapon ang mga drug bypass operations sa probinsya sang Iloilo panawagan sa DILG Iloilo sa publiko ilabi na sa mga barangay Anti-Drug Abuse Council nga mas pagahugton pa ang ilang monitoring sang illegal nga droga sa ilang mga area. Kim? Madamo nga salamat, John Sala. Papusaliwat nato ni Updan ang mga kapisnon sa pagsaulog sang Kapistahan Festival. Subong at 2025, pila sa mga balantayan niya aktibidad, among cultural parade, dance drama performances, Surambao Seafood Feast, kag syempre ang hangaway, kag linay sang kapis. Pakigbahin man sa day Maxine Medina, Tom Rodriguez, kag Anjo Pertiera. Gani kita na kita sa Capiz Gymnasium sa April 3, 7 p.m. Sa April 5 naman, makikapuso fiesta man Sanday Lolong, pangil ng Maynila Cast, Paul Salas Kaupod sa De Carlo Abellana, Luconde, kag Hannah Priscillas. Gani magpadulong na sa Tecno Park, Pueblo de Panay sa April 5, 10:30 sang gabi. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nagpatigayon sang caravan ang mga supporter ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ila pagupod sa tribute sa ika-80 nga kaadlawan sini. Nagsugod ang caravan sa Santa Teresita Church sa Iloilo City proper kag naglibot sa mga mayor nga dalanon sa syudad. Alas 6 sining gabi may programa man nga ipatigayon ang grupo sa Molo Plaza. Samtang 100-kilometer drive naman ang ginpatigayon sa mga supporters ang Anay Presidente sa Bacolod City kag Negros Occidental. Pasado alauna sining hapon, ilang insuguran ang caravan agikan sa Bacolod City padulong sa Kabangkalan City. May grupo naman nga magapatigayon sang programa sa isa ka establishmento sa Lacson Street alas 6 subong nga gabi. May mga tribute man nga ginpatigayon sa Aklan, Antique kag Guimaras. Mapuso border naman sa Barangay 30 napuhag matapos nagsulod ang isa kadako nga magkal sila kwarto. Mga manog kag iban pang wild animals posible nagapangita sa mabugnaw nga lugar bangod sa mainit nga tiyempo. Sunod pa sa DNR. Yaring balita nga aton gintutugan. Nakibot ang mag-asawa nga James kag Mary Jane sang may nagkama nga dako nga manog sa ila kama pasado alas 5 kaina sa kagahon. Sa ila ginarentahan nga kwarto sa Barangay 13, Bacolod City. Nag-agi sa guba ka bintana ang magkal ukon reticulated python kag nagkabit sa kortina.
Gulpi lang ko na nagsinggit lingko kay nang lingko magkalba lang nga manog. Nagbangon ko na sa sir kag na ginano ko man sa partner king kuha ko sa kay bukda ko dan mano mabato dan sir. Ginto ko bigo tan sir ya lang ka nakaano akon nga tiil. Talulupang doon nga masiot ang lugar kag nahamtang pa malapit sa sapa. Damo na di makita mga gagmay, ngalabay, wa na to. Di na iyang dako abago pa lang ginaiya. Wala na gitandog sa mga border ang manog tubtob nga nagpalagyo. Suno, sa pinaka-residente sang damlag lang, may magkalman sila nga nakitaan malapit sa lugar. Nga nagwa bala sa may buho. Do butkon man to siya kadako. Hindi mo na mapatay kay makasuwan tanak mo. Suno sa DNR, posibleng epekto sa mainit nga tiyempo ang pagwa sa magkal. Punta sila sang ilang nga food ayon init na kayo sila ang mga manog na sir nang usually nagastay na sila sir sa mga mabugnaw nga lugar. Santo, sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act of the Philippines, ang pagsakit, pagpatay o kung pagbaligya sang wild species ang iligal. Pagkapreso sa kanom, tubtob 12 katuig, tubtob 1 kabilon ka pesos ang penalidad. Tinguan sa barangay nga ma-rescue ang magkal sa tion nga makitaan liwat. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pavia Police natumod na ang van driver nga naghitinran sa tricycle sa barangay Hibawan, Pavia. Yaring balita. Residente sang Iloilo City proper ang van driver nga naghitinran sa tricycle nga ginasakyan sang 3 katao sa barangay Hibawan, Pavia sang Martes. Ini ang ginkumpirmar sang Pavia Police. Natumod ang driver pagi sa backtracking sa kapulisan sa mga CCTV sa lugar. Sa ila pag-investigar, natumod ang ginaobrahan sang driver. Gilayon ginpabalo ang kumpanya sini kaangot sa natabo. Once na nakita po nila, na-identify po agad nila yung CCTV footages. Kung nakita agad nila yung mga plaka, meron din po tayong mga nag-request po tayo sa LTO, which is hindi pa rin po dumarating. Pero other than that, meron pa rin po tayong mga investigation na ginawa. Wala nagatubang sa camera ang general manager sang kumpanya. Apang sa pagpakikiistorya sa news team, iya ginpahayag nga ginbili lang sang driver ang ila ginarentahan nga van kag wala na makabalik sa obra matapos ang aksidente. 3 kasimana pa lang kuno ini nga nagaobra sa ila. Handa man ang kumpanya nga maghatag sang medical assistance sa mga biktima. Padayon naman ginaantos ang 22 anyos nga estudyante ang pilasin ni Saguya tugas ang aksidente. Trauma gid nang ara gid. Dason ang phobia ko. Kag ang kakulba. Tadlo adlaw nga basi matabo naman liwat, Diyos ko palayo. May na lang na gani wala nag-anugad sa mata ko ang mga pilas. Handa ang pamilya nga magpasaka sang reklamo nga reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property batok sa driver. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Pamusaw ginaligar hubog ang aksidente sa Bacolod City. Nagwara sa dalan. Nakastiguhan sa mga residente. Yaring balita ang aton gintutukan. Wala untat ang pagwara sang lalaki nga ini sa video. Antes ini, na-aksidente ang ini nga rider sang nabungguan ang isa pa ka motorsiklo sa dalan pa lang sa Barangay 14, Bacolod City hapon sang Marso 21. Ginpangabay ini sa mga residente nga magpatawhay lang samtang ginapaabot ang otoridad. Apang, wala gid, nagpapugong. Ang may maabot na binga mga tao. Ang balan niya nga, mano ka na, maintra ka, mga puli ka, duwa mo na balagi na turo-turo ya. Bisan sa mga opisyal sa barangay, nga nagsaway, wala gid siya, nagpaiway. Hindi kasi pasaway. So, ang katon niya, ang galalabay. Bisan ako gamis mo, kapitan, ay ako ginaspitar. Kung aging tindakan niya, kaging dokol sa ulo ang kontra yung taga Boulevard man to. Resulta, ginpulihan sa puting lalaki sang mga residente. Wala nang hindi man magtandog mga tao siya mo kayang aura ya do pulis. As indo siga gidya. Sa pagpukusisa sa BCPO Traffic Enforcement Unit, ang lalaki ang nakilala kay alias Gio, 24 anyos, isang gwardiya. Nareglo na sini ang mga guba sa motorsiklo nga iya nabungguan. Bali once pa involved tani sa aksidente, kalma lang tani, kag hulaton lang ang kapulisan or traffic investigators para may hibaluan ta kung ano gid ang natabo before, during, kag after sa aksidente. Gitinguan sa news team nga makuhaan sang bahin si LSJ. Apang nagpaiway na ini. Ginahulat pa sa barangay ang public apology sini.
Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Napasakana sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 7610 o kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang maestra nga naganit sa lalaki nga grade 8 student sa isa ka bulutuhan sa Putotan, Iloilo. Nagugat ang akto sang maestra sa nagsikan ang mata sinisang bato nga ginit sa estudyante. Una naging pahayag sang SDO Iloilo nga i-reprimand ang maestra bangod sang akto. Ginserbihan naman sang SDO Iloilo sang show cause order ang maestra bilang kabahin sang ilang investigasyon. Ginserbihan sang warrant of arrest sang Talisay City Police ang 68 anyos nga si Jose Alonzaga sa balay sini sa Buena Vista, Guimaras sang Marso 26. Si Alonzaga ang ginatudlo gwardiya nga nakuhaan sang video nga nagpalupok sang pusil sa mga mangunguma sa Hacienda San Antonio 2, Barangay Dos Hermanas, Talisay City sa Enero 31. Preso na sa Talisay City Police Station ang suspect kag nagapangatubang sa mga kaso nga violation sang Omnibus Election Code kag grave threat. Patay na kag may mga igos ang pagkatiro sa nasapuan ang 35 anyos nga mangunguma nga ginkilala kay Nilo sa Barangay Malata sa Banwa sang Calatrava, Marso 27 sang aga. Suno sa kapulisan, isa man ka mangunguma sa kampo ang nakasapo sa bangkay sang biktima. Antes na sapuan, nakitaan pa kuno ang biktima upod ang isa ka persona nga ginakabig subong nga person of interest sang kapulisan. Lakip sa mga ginaestablisar nga motibo sa krimen ang away sa duta. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, makising along sa indie band nga Nyor sa ukon nga may newest single nga Ethanol under Alt G Records. Sunod sa banda, pagbaton sa imperfection sa isa ka relasyon ang hugot sang ila kanta. Samtang, aminado nga pressured bilang anak ni Michael V, ginahatag kuno ni Brianna Bunagan ang 100% sa performances sa music industry. Inspirasyon sa niya family sa iyang Kung Masasaktan Lang under GMA playlist. Panibagong vibe ang mabatian sa kanta. Pwede niyo mga kapuso ma-download ang ilang newest single sa tanan nga digital music streaming platform. Kapuso, gindeklarar na sa Pag-asa ang pag-ubisa sang summer. Gani sa mga nagaplano nga magliwa-liwa, kag mabuhin-buhina ng tuman niya kainit nga pamatsyag aton bisitahon ang Gritsan Falls sa Igbara sa Podkay. Stephanie Shoco sa may Western Visayas. The heat is on. Gani, kung nagapangita ka sang lugar nga makapaliwa-liwa, agod mabuhin-buhinan ang kapaa nga nabatsyagan, dali, ukdan nyo kami sa pagpanglugayawan sa Gritsan Falls sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. Halin sa Barangay Igkabugaw, naglakad kami sang halos 2, tugtog 3 ka oras padulong sa Busay. Antes kami makadangat sa amon destinasyon, na-enjoy namon ang katahom sang palibot samtang nagapanglakaton. Mga scenic views sa Mother Nature na nagpawaw sa amon. Pero guys, mas makakilibot ang amon nakita sang nakadangat na kami sa Gritsan Falls. Ang Busay napalibutan sang bukid. Makabig namon nga worthy spot sa kadaman. Kag mga lods, pwede gid magpiknik sa lugar, mag-relax, nga may perfect ambience ang tubig nga nagailig halin sa Busay. Mas na-feel namon ang summer samtang nagapahulom-hulom sa mabugnaw nga tubig. Pero dala sa hindi malipatan nga eksperyensya, kaupod ang loved ones, abyan, pamilya, o kon grupo nga nangin panata na ang single life, anuman ang estado sa kabuhi, hindi lang pagkalimtan nga himuson ang basura. Hindi paglaptaha para sure nga mapabilin ang katahom sang lugar nga ma-enjoy pa sang masunod nga henerasyon. Ako si Stephanie Shoco, kag ini ang akon my Western Visayas.
Mga kapuso, kung mayara man kamo sang lugar sa Western Visayas nga ginbisitahan nga gusto ninyo ipakigbahin, ipadala lang ang detalye kag video sa inyo bakasyon kay basi kamo ang masunod nga ma-feature sa may Western Visayas. Mga pungsod, sa tunga naman sang tuman kainit sa dakong abahin sang pungsod, may mga lugar sa gihapon nga maka-eksperyensya sang maulanon nga tiyempo. Ulihi nga nasiplatan ng low pressure area kun LPA base sa datos ng Pag-asa kay nasang aga sa kalayon nga 60 kilometers namin sang Hinatuan, Surigao del Sur. Sunod sa Pag-asa, nagapabilin nga madubong chance sa sini nga mangin bagyo kag posible man nga matunaw sa weekend. Magluwas sa LPA, padayon man nga nagaluntad ang easterlies ukon ang mainit kag mapangahangin sa nabilin nga bahin sang pungsod. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, pati man sa Negros Island region. Ako si Kim Salinas, inyong One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dakong amisyon, kag mas basangkad nga pagserbisyo sa pungsod.